Malaki ang pag-asa ng mga taga-Dipolog na sa pagsisimula ng konstruksyon ng 14-kilometer road improvement project sa kanilang lugar ay mag-uumpisa na ang pag-angat hindi lang ng kabuhayan kundi pati na rin ng turismo sa nasabing bayan. Para sa detalye mo kami, Elena Luna. Tuloy-tuloy na pagsulong ng turismo at kabuhayan sa Zamboanga del Norte at buong Region 9 ang inaasahan sa pagsisimula ng 14 na kilometrong road improvement project sa Dipolog City. Sa kanyang pagbabalik sa lalawigang ito, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang groundbreaking ceremony para sa kalsadang magdadala sa mga turista sa dalawang pasyalan sa Dipolog, ang Oiska o Japanese Park at ang Sungkilaw Falls. Bahagi ito ng Tourism Road Project na prioridad sa ilalim ng DOT, DPWH Convergence Program. Isa na naman itong patunay na sa tuwid na daan, kapakanan lang ng ating mga boss ang ating inuuna. Mula 2011 hanggang 2013, 21 bilyong piso ang inila nating pondo para sa pagpapayos ng ating tourism roads. At balak pa natin maglaan ng karandagang 13 bilyong piso sa 2014 upang mas mapabilis ang pagdaloy ng turismo at pagkakataon sa bawat sulok ng bansa. Ito upang payabungin ang industriyang bukal ng pagkakataon para sa marami nating kababayan. Oras na matapos ang road upgrading dito sa Dipolog, mas mabilis at mas maginawa na makakarating ang mga turista sa Sungkilaw Falls, Cogon Ecotourism Park o sa Oiska Park. Masariwang mga orchids at isda rin mula sa Dipolog ang madadala sa iba't ibang merkado. At pihadong mas marami pa ang maengganyong dumayo rito sa inyo. Ibig sabihin, lalong makakaambag ang Dipolog sa pag-abot sa ating target na 56.1 million domestic tourists pagdating ng 2016. Sa ginawang project briefing kay Pangulong Aquino ni DPWH Undersecretary Romeo Momo, napag-alaman na nakatipid ng 11 milyong piso ang gobyerno sa proyektong ito. 80 million pesos ang inilaang pondo sa proyektong nagsimula nitong April 1. Ngunit 69 million pesos lamang ang gugustuhin dahil sa pagpapairal ng transparency at competitive bidding. Dahil nga sa ating transparent and competitive bidding, yung winning bidder natin ay nag-offer ng medyo mababa, 69 million lang. So we have realized a savings of 11 million sa proyektong ito. At yung savings natin, pwede rin natin idagdag yon doon sa ginagawa ngayon through a variation order. So nakakadagdag yung savings na yan sa haba ng ating magiging makongkrito sa taong ito. Nilaan po natin dito 80 milyong piso para sa pagsisimento at pagsasayos sa road network na uugnay sa Cogon at Diwan na isa sa mga pangunahing tourism roads sa inyong lalawigan. Sa galing po ng DPWH, sobra pala yung 80. No? Ibig sabihin, napondohan na yung susunod na parte. Hindi pa tayo humingi ng pera sa Kongreso. No? So, ibig sabihin po niyan, mukhang mapapamadali makompleto itong 14 kilometers na ito. At ulit-ulitin ko po, nangyari po ito dahil kayo ang gumawa nito. Ayon kay Pangulong Aquino, ang discount na ito ang magiging paunang pondo para sa pangalawang bahagi ng road project na 11 kilometro. 225 million pesos ang kailangang halaga para dito. Ngayon patuloy na lumalakas ang turismo sa bansa, porsigido tayong itulok ang mga reforma at proyektong maghahatid na malawakang kaunlaran at pag-asa sa mga Pilipino. Ang plano nga natin, mapatag ang 7,256 na kilometro ng ating National Road Network. At dahil sa sigasig ni Secretary Babe Singson, gayon din sa pakikisa ng iba't ibang ahensya kasama ng pribadong sektor, kumpiyansa tayong magagawa natin ito ng mas mabilis at walang hokus-pokus. Bawat plano natin ngayon nakaangkla sa masusing pag-aaral at pagsusuri sa ating mga kailangan. Hindi na po pwede ang pwede na. Ayon sa DPWH, nagtala ang bahaging ito ng laking savings dahil sa mga ipinatutupad na reforma. Naitala ng Region 9 at 10 ang kabuuang savings na 200 million pesos. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.